For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Sa balikat ni Sidgar. Sa isang maliit at halos malimot na barangay, may magkakapatid na minsang buo ang pamilya, hanggang sa isang umaga, naglaho ang lahat. Hindi na bumalik ang kanilang mga magulang. Walang paalam. Walang sulat. Walang dahilan. Ang naiwan lang ay si Sidgar, 16 na taong gulang, at ang kanyang 3 nakababatang kapatid, si Ashley na 12 anyos, si Mitch na 8, at ang bunsong si Mark Cedric na 5 taong gulang pa lamang. "Kuya, babalik pa ba sila?" tanong ni Mitch isang gabi, habang nakatitig sa pinto. Hindi sumagot si Sidgar agad. Nakatingin lang siya sa kisam na parang doon niya hinahanap ang sagot. "Babalik sila," mahina niyang sabi. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi na siya basta estudyante lang. Siya na ang tatay. Siya na ang nanay. Siya na ang sandigan. Tuwing madaling araw, naglalakad si Sidgar papunta sa palengke para magbuhat ng mga kahon kapalit ng ilang barya. Pagkatapos, papasok siya sa eskwela, pagod, gutom, pero pilit na nakangiti. Sa gabi, siya ang nagluluto. Kahit minsan ay tuyo at kanin lang, pinaparamdam niyang sapat iyon. "Kuya, ang sarap," sabi ni Mark Cedric kahit alam nilang kulang ang pagkain. Ngumiti si Sidgar, pero pagtalikod niya, doon siya umiiyak. Dumating ang panahong kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. "Kuya, bakit di ka napapasok?" tanong ni Ashley. Hinaplos niya ang ulo nito. "Kayo muna. Kailangan ko munang magtrabaho." At doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Naging construction worker siya. Naging kargador. Naging tagahugas ng pinggan. Kahit ano, basta may maipakain. Minsan, umuwi siyang may sugat ang kamay. Minsan, wala siyang kinakain para lang may madagdag sa hapag ng mga kapatid. Isang gabi, nadatnan siya ni Ashley na umiiyak sa likod ng bahay. "Kuya, pagod ka na ba?" mahina nitong tanong. Napaupo si Sidgar. "Hindi ako pwedeng mapagod," nanginginig ang boses niya. "Kasi pag napagod ako, kayo ang mawawala." At doon, sabay silang umiyak. Lumipas ang mga taon. Unti-unting nagbunga ang sakripisyo. Si Ashley, nagtapos bilang guro. Si Mitch, naging nurse. Si Mark Cedric, naging engineer. At si Sidgar, hindi siya nakapagtapos. Pero siya ang dahilan kung bakit nakatayo ang 3. Sa araw ng graduation ni Mark Cedric, lumapit ito kay Sidgar habang hawak ang diploma. "Kuya, para sa'yo to," sabi niya, iniabot ang papel. Napailing si Sidgar. "Pinaghirapan mo yan." "Hindi," sagot ni Mark Cedric, luhaan. "Pinaghirapan mo to para sa amin." Sumunod sina Ashley at Mitch, niyakap ang kuya nila. "Kung wala ka, wala rin kami," sabi ni Mitch. Makaraan ng ilang taon, nagbago ang buhay nila. May sarili ng bahay. May maayos na kabuhayan. May kapanatagan. Pero hindi nila nakalimutan kung saan sila nanggaling. Isang araw, nagtayo sila ng isang foundation. Para sa mga batang iniwan. Para sa mga batang gutom. Para sa mga batang walang masasandalan. Pinangalanan nila ito, Sidgar Foundation, Tahanan ng Pag-asa. Sa opening ng foundation, may batang lumapit kay Sidgar. "Kuya, iwan din ba ako?" tanong nito, nanginginig. Lumuhod si Sidgar at niyakap siya. "Hindi," mahina niyang sabi. "Dito, walang iniiwan." Habang pinagmamasdan niya ang mga batang masayang kumakain at naglalaro, napaluha si Sidgar. Naalala niya ang sarili niya noon. Yung batang pilit na matatag. Yung kabataang piniling maging matanda para sa iba. Hindi na bumalik ang kanilang mga magulang. Pero sa pagkawala nila may nabuo.
Isang kuya na naging bayani. Isang pamilya na hindi sumuko. At isang pangakong tutulong sa iba. Sa huling bahagi ng araw, nakaupo si Sidgar sa harap ng foundation. Lumapit si Ashley at hinawakan ang kamay niya. "Kuya, masaya ka na ba?" tanong nito. Ngumiti si Sidgar, may luha sa mata. "Kasi hindi na kayo umiiyak." At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Si Sidgar naman ang inalagaan ng mundong matagal niyang pinaglabanan.